ginawa. Mapapakapi ka talaga. Wait lang. Yun. Nakakatuwa mga kaibon. Medyo humahataw ang mga nag-PPM sa atin. Pero 80% sa mga nag-PPM, which is actually good. Nagpapa-ID ng ibon. Okay? Ngayon, konting clarification lang. Gaano ba kadali o gaano kahirap mag-ID o mag-identify ng ibon? Kung ako tatanungin nyo, nandun ako sa gaano kahirap. Hindi ganun kadali. Una, dapat alam natin kung saan nanggaling na magulang. Anong ID na magulang? May mga nakatago bang recessive na dala-dala mga magulang? Kasi yung mga yan, mamamana. Karamihan siyempre, baguhan, no? Karamihan ng mga baguhan, hindi maiwasan. Magpapa-ID kadalasan, hindi nila alam or nakakalimutang ipakita or sabihin o ID ng magulang. Di ba? Ngayon, kung medyo alanganin yung record keeping ng pinagkuhanan, wala na. Medyo talagang mahirapan na tayo. Pangalawa, di kaila sa inyo, sa dami ng mga naglalabasang viral mutations, kumbaga nagba-viral. Ang tendency ng mga breeder talagang pagbangga-banggain yan. Yan na nga yung sinasabi ni Dirk na soup. Sabi nga nung nakalimutan ko lang pangalan nung nag-comment, chapsuy ang tawag dyan, sir. Sabi niya. Medyo. Pagka chapsuy na kadalasan, dahil nga pinagbangga-bangga yung iba't ibang naglabasang viral mutations, napakahirap mag-ID. Lalo na yung may mga B1, B2 aqua na kasi alil sila eh. So wag niyo muna sa mga baguhan, wag niyo muna intindihin yung medyo komplikadong sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, hindi po ganoon kadali talagang mag-ID ng ibon. Kaya kung sakaling pinauunlakan ko po kayo, ito lang po masasabi ko. Huwag niyo pong pangatawanan yung kumbaga yung ID ng pag-ID ko ng ibon niyo. Hindi ko naman sinabing mali yun. Sinabi ko lang, huwag pangatawanan kasi most of it are educated guess. Educated siya dahil yung kumbaga cumulative knowledge natin, pinipilit nating ma-ID yung ibon. But at the same time, dahil sa kakulangan ng information, which is halos lahat talaga kulang na information, mauwi pa rin sa guess. Kaya nga educated guess. So sana po, wag din nating pangatawanan at sabihin natin, minsan hindi po ito maiwasan eh. May magpapa-ID tapos sasabihin, kasi po sir, sabi nung pinagkuhanan ko ganito. Okay, nahirapan ako mag-clarify kaya ngayon kumbaga isang bulto na lang na paliwanag para ma-clarify. Sa akin din wag niyong pangatawanan. Kasi kulang-kulang ang informasyon eh. Kahit nga may information, mahirap na mag-ID. Lalo pa kaya yung kulang-kulang information. So para hindi magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan, kasi paminsan-minsan, hindi natin masasabi, may magsasabing sabi kasi ni Sir Jamieson, ito yung ID niya, ang sabi mo naman, yun, mahirap yung ganun. Kaya para maiwasan yon, lagi tanim sa isip, kung pinauunlakan ko po kayong mag-ID ng ibon, is educated guess. But guess nonetheless, 'di ba? Hula pa rin 'yon, hula pa rin. Pero kahit papaano, maari tayong makachamba. Pero dahil nga sa kakulangan ng information, napakahirap talagang mag-ID ng ibon. Kaya mauuwi ka talaga sa kumbaga educated guess. So sana po 'yun lang sa mga magpapa-ID ng ibon. Huwag niyo pong pangatawanan as absolute truth yung pagpapaunlak ko ng pag-ID ng ibon nyo. But at the same time, pauunlakan ko pa rin kayo para kahit papano, magkakaroon tayo ng discussion at yung discussion na yun, dahan-dahan tayong matututo pareho. Siguro magigets yung, kaya pala sinabi to ni Sir Jamieson dahil dahan-dahan ko nang nakukuha kung ano recessive. Dahan-dahan ko nang nakukuha kung ano dominant. Pero yun nga, doon tayo sa learning process. Okay? So, learning process, pero walang pangangatawanan as absolute truth. So, may iwasan ng hindi pagkakaunawaan. Okay ba tayo doon? Hasta la vista!